Tingnan nyo ah. Ito, binili ko ito sa Palengke, Oriental Market. $38.95. So, we're talking about $39, almost $40. Ito lang nabili ko. Ilang pound ba to? Maliit lang to eh. Ito, almost $5 na to eh. Pero mo, kokonti lang ha. Hindi ko alam kung ilang pounds ba to. Tapos, may betchin. Ayun, almost $3 din tong betchin. And then, ito. Yan, $6 din yan. Pero mo, ginagawa lang natin to sa Pilipinas. Bagoong, $10. $9 something, $10 na yan. Tapos, ito, may nakita kong ulo ng salmon. $4.56. 2 piraso lang yan ha, pinachap-chap ko na. Gusto ko i-adobo yan. Tapos, ito, isang tilapia lang to. Isang tilapia ay $6.18. Isang tilapia lang. Ito, $40 na yan. Kakaloka, diba? Kakaloka. Kaya, kahit ang kinikita mo ay $7,000 a month, kung dolyar mo rin gagastusin, wala ring silbi talaga. Walang matitira. After all yung mga expenses, mga bills, mga babayaran, wala na talaga. So, kailangan talaga maghanap buhay ako ng isa pang trabaho. O kaya ay 4, katulad dati 4. Kaso, nagka-conflict yung schedules ko dati, kaya give up ko. Nagka-conflict. Hindi kaya. So, ayan. Pero, ganun talaga eh. I just have to move forward. Tapos, i-manage kung paano ko i-manage ang pera ko. Ganun lang. Yun is about management. Time management and money management. Ayan. Kaya mga anak, akala nyo madali lang ang buhay sa Amerika. Kahit malaki nga ang kita mo, kung tutuusin, mas malaki pa nga yung kita ko kaysa kung sino-sino dyan na nagtatrabaho talaga ng matino. Pero, wala. Kung malaki rin naman yung babayaran ko, expenses ko, wala rin. Parang nung nasa Pilipinas ako, di ba? Totoo nga na malaki ng kita ko bilang artista, singer. Kaso, sa sobrang dami ng mga responsibilities ko at mga tao ko, 7. Tapos sinitingnan ko yung kapitbahay namin na kayang-kaya naman nila magkaroon ng isang isang yaya lang. Okay, isang maid lang. Ako 7. Kasama na yung bodyguard, driver, personal assistants, tapos yaya ko, tapos mga cameraman. Kasi dinodocument ko rin kasi mga shows ko ganun. Oh my goodness. Video man. Iba yung video, iba yung still shots, ganun. Kaya madami talaga ang expenses. Katulad din dito, di ba? Rent, sasakyan, 2. Tapos yung RV, buti na lang I got rid of my other RV. Yung isa na lang natitira kasi another expense din yun. Biro mo yung RV space na nga lang. Biro mo. With aabot na rin ng 800 with utility and kuryente. Biro mo 2 yun. 800. Kaya mas naigi na lang na I got rid of it. Pinamigay ko na. Diba? Ibig sabihin, pinamigay meaning free. Ibinigay ko talaga. Tagaroon din. So, ganun talaga mga anak. Ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Kaya akala nyo madali lang. Kaya yung mga ipinamimigay ko, isinasacrifice ko na nga lang ang food ko. Pero ngayon, marami pa rin akong food. Ito, puro food ang laman nito. Puro mga meat na yan sa loob. Yung nasa, na lang yung ibang ayan, punong-puno na rin yan. Punong-puno na rin ito. So, magulo nga lang. Kaya ayoko na lang munang bumili. Sobrang-sobra na.